I-discuss natin ngayon yung observer. Ito yung sa quantum manifestation or tinatawag nilang law of assumption, law of attraction, yung mga ganyan, correlated yung mga yan. So, ano ba to? Ang konsepto ng observer, desired reality at reality collapse ay pinaghalong idea mula sa psychology, consciousness studies, self-development at minsan ay quantum spirituality. Mahalaga lang na ihiwalay natin ang metaphor sa scientific fact. So, ito kasi yan 'di ba? 'Di ba marami naman sa atin gusto ma-experience yung desired na ninanais natin na ma-experience. Either kung ano pa mang experience yan, either material, relationship, finances, health, etc. Pero usually, finances talaga to. Kasi yun talaga yung success dito sa realidad ng 'di ba, buhay dahil nga naka-wired tayo sa limitasyon ng katawan o survival. So, anong observer? Ang observer ay ang bahagi ng kamalayan mo na nakakakita ng iniisip, nararamdaman at ginagawa mo. So, siya yung parang, hindi mo siya nakikita, di ba? Pero siya yung nakaka-observe. Parang siya yung pangalawa or unang ikaw na ikaw talaga, yung totoong ikaw. Kasi nga, di ba, na-share ko na yung topic na yan about sa no self. Hindi ikaw yung katawan mo kasi nga, nagbabago, di ba? Walang permanence or ownership. Hindi ikaw yung emosyon mo, iniisip mo, label ng name mo, label ng status mo, which is trabaho, businessman, doktor, lawyer, etc., teacher. Hindi rin ikaw yung achievements mo, hindi ikaw yung etc. Technically, lahat-lahat, di ba? So, yung observer na yon, siya yung consciousness behind ng everything na to, di ba? So, siya talaga yung observer. At nag-iisa lang yung observer. Kasi yun yung iniisip nila, kala nila maraming observer. Well, isa lang talaga ang observer. Ginagamit niya lang tool tong katawan. Ang katawan is external, hindi internal ang katawan, external yan. So, lahat na makikita mo dito sa material realm or tinatawag nating existence, external yan. Ang internal is siya, yung hindi mo nakikita. Tinatawag kong kalooban, self, God, no self, nothing. Iisa lang yan. So, siya yung nakakakita ng iniisip, nararamdaman at ginagawa mo. Sino yun? O di si God, di ba? Siya yung nakaka-observe niyan. Halimbawa, may galit ka pero napapansin mo ang galit. So, siya nakakapansin. Si God talaga nakakapansin na, kuwari, naobserbahan mo yun sa sarili mo. O, nagagalit na ako. Naobserbahan niya yun. May takot ka pero alam mong natatakot ka. So aware ka sa mga nangyayari sa'yo. May dumadaan na thoughts, emotions, aware ka dyan. So siya nga yung awareness, di ba, of your being. May iniisip kang negatibo pero napapansin mong iniisip mo iyon. Ang observer ay hindi emosyon, hindi rin siya ang isip. Well, totoo yan. Siya nga ay nating, di ba? Hindi makapangyarihan na na energy. Siya yung nakakaalam na may emosyon at isip. Sa meditation, ito ang tinatawag na awareness o witness consciousness. Awareness of your being, yan, isa lang din yan. Paano nabubuo ang reality? Hindi direktang nililikha ng isip ang physical na realidad. Pero ang isip ay malakas na nakaka-impluwensya sa attention, perception, decision, action, habits. At ang mga ito ang bumubuo ng resulta ng buhay. Kasi yun, di ba? Kung ano yung pinag-focusan ng observer, which is ni God, yung totoong nagko-control sa avatar mo, yun yung mag-i-exist. Yun yung magiging perception. Tapos magdi-decide siya kung ano yung gagawin niya or may experience. Tapos kikilos, tapos habits. So formula, identity. Kasi siya talaga yung identity, di ba? Kaya nga sinabi ko, mahalin mo lang talaga yung sarili mo at mag-focus sarili. Yun talaga yung universal identity. Kasi, di ba kung inassume mo na teacher ka, paano kung nabaldado ka? Hindi ka na teacher, di ba? Kasi nga, hindi ka na makapagturo. So, limitado kasi. Pag nag-assume ka sa specific,
Although, okay, yun yung formula talaga. Mag-assume ka ng sa specific na gusto mo. Kuwari, businessman. I-assume mo na businessman ka para everything follows. Yung thoughts mo, emotion, kilos, the way ka magsalita, posture. Pero, yung sinasabi ko na pagmamahal sa sarili is tatayo talaga siya. Regardless, hindi ka na businessman. Kumari, nawalan ka na ng di ba? Ng kabuhayan na business, di ba? Yung mga binibentang produkto. So, tatayo pa rin talaga siya. So, identity, thoughts, emotions, actions, habits, results, reality. So, kung araw-araw mo iniisip, mahirap akong tao, well, yan yung pagpupukusan mo, puro kahirapan. Pag iniisip mo kasi na mahirap ka, hindi ka magpapakawala ng pera na magbibigay sa'yo ng advantage, di ba? Hindi ka mag-i-invest sa health mo, hindi ka mag-i-invest sa sarili mo, hindi ka mag-i-invest sa skill kasi nga, defeated ka na bago ka pa mag-umpisa. Inisip mo, mahirap ka na, di ba? Sure, pwede naman totoo, pero label lang din kasi yan, di ba? Hanggat buhay ka pa naman, kasi yung money kasi, label lang yan eh. Wala namang, di ba nabanggit ko dati, yung mga katutubo, wala silang concept na mahirap sila or mayaman. Basta nakakakain sila, may bahay, naghahunt sila ng pagkain, yun lang. So hayop nga, di ba, yung mga animals, yung mga aso, pusa, wala silang concept ng rich and poor, di ba? So, tao lang talaga gumagawa ng mga illusion na yan, di ba? Yung mga ganyan. Sure, mahalaga ang pera dahil yan ay tool para makakain ka, may pangbayad ng renta. Pero, yung i-attach mo yung mahirap ka doon, yun kasi magiging reality mo eh. Nagiging limitado ka na, limited beliefs. So, hindi ka pa uumpisa sa kumilos, defeated ka na, di ba? Ang utak mo ay makakakita ng kakulangan. Yan nga yun, di ba? Pag yan yung pinaniwalaan mo sa sarili mo. Ay, ayoko bumili ng ganyan kasi hindi ko kaya, hindi ko afford yung mga ganyan. Makakita ng kakulangan. Magiging defensive. Yan, hindi ka magte-take ng risk. Iiwas sa risk, hindi kikilos ng malaki. Oo, parang yung, di ba, kuwari, gusto ko mag-abroad. Wala namang ginagawang 'di ba? Kasi gusto ko magkaroon ng malaking pera. Tapos doon pa rin siya nag-i-stay doon sa pagiging kahera, 'di ba? Wala masama doon pero yung sinasabi ko na na mag-isip-isip kayo ng trabaho na tingin mo malaki ang kikitain. Kasi yung iba hindi realistic mag-isip 'di ba? Parang iniisip lang nila na ganun kadali lang na humakot ng pera. Madali kung yung inassume mo is businessman, online, nag-focus ka sa online kasi may potential talaga na pumaldo ka talaga dyan eh. So ito, ano ang desired reality? Ito ang version ng buhay na gusto mong maranasan. O may experience, di ba? Desired nga eh. Halimbawa, financial success, healthy, confident, may magandang relasyon, may passive income. Karamihan ng tao gusto makarating dito pero ang identity nila ay nakaangkla pa rin sa lumang version. Kasi itong mga to, choice mo to eh. Ibig sabihin, ikaw nga yung pipili ng desisyon na gagawin mo, kikilos mo, at mga sasabihin mo, etc. So ikaw na may full control ng self mo. So, financial success, health, confident, may magandang relasyon, may passive income, lahat yan kagagawan mo, hindi external. Yung old version kasi tinatangay na lang ng ibang tao, sitwasyon, reactive, di ba? Hindi active. Ibig sabihin na active, hindi action-driven. Yung isa, reactive. Parang puro reaction lang tinatangay. Ibig sabihin, namamanipula ka ng external. Gusto nilang yumaman pero ang identity ay hindi ako magaling sa negosyo. Well, wag ka na mag-start kung yan yung mindset mo, di ba? Kasi nga, I can guarantee you, hindi ka talaga magiging successful sa negosyo kasi
hindi ako magaling sa negosyo, yan yung inano mo, so, ibig sabihin, napipilitan ka lang, di ba? Gusto nila maging fit, pero ang identity ay tamad talaga ako. Kaya yung mga ganito sa una lang talaga magaling tong mga to eh. Hindi talaga yan magiging consistent kasi nga walang internal shifting. Yung hindi nila na-realize talaga na tatanda sila. Maraming mga ganyan tao hindi nila na-realize talaga na limitado yung katawan nila. Or na-realize nila pero talagang gusto lang talaga nila yung ganong buhay. Wala namang masama, di ba? Dito nagsisimula ang conflict. Ano ang reality collapse? Sa self-development context, ang reality collapse ay ang proseso kung saan unti-unting nawawala ang lumang identity at lumang patterns habang lumalakas ang bagong identity. Parang dalawang mundo. Kasi sa new version kasi, 'di ba, sabi ko, ikaw magbe-brainwash sa sarili mo, 'di ba? Tas tuturuan mo yung sarili mo. So parang ikaw yung magdi-decide talaga ng lahat-lahat ng naiisipin mo or hahayaan mong maisip or emosyon mo or hahayaan mong maging emosyon, kilos mo, desisyon yung ganon, ikaw na may control. Lumang reality, procrastinator, yan yun, di ba? Bakit ba nagpo-procrastinate? Kasi nga yung katawan gusto ng comfort, just laging tinatamad. Walang disiplina, isa rin yan. Parte pa rin yun ng katawan na tinatamad, tapos umaasa sa spike ng motivation. Laging distracted, ayun din, comfort din dahil sa katawan. Kasi nga, yung katawan, gusto talaga ng maraming entertainment, comfort, ayaw na mahirapan yun. Takot sa rejection. Yun naman talaga yung katawan eh. Yun yung dun wired yung katawan eh. Ayaw mahirapan eh. Kasi nga self-preservation, di ba? So, mahalaga sa kanya survival. Desired reality, consistent. So, ikaw tuturuan mo yung sarili mo maging consistent. Regardless meron nakatingin, makuha mo gusto mo or hindi. Productive, focus, action-oriented. Sa focus pa nga lang, mahirap na to eh. Kasi, di ba, ang daming distractions, di ba? Lalo na kung mayroon kang pamilya at anak. Mahihiwalay talaga yung attention mo. Paano kung gusto mong pumaldo, di ba? Action-oriented. So, yan nga talaga yun. Action na talaga pagka, kasi ikaw na namimili ng experience na gusto mo eh. So, choice mo na talaga siya. Kapag mas dalas mong pinipili ang bagong identity, humihina ang lumang realidad. Kaya nga magkaroon ka talaga ng standard sa sarili mo, tapos susundin mo na lang talaga yun. Kasi once na nagkaroon ka ng standards, never ka na bababa sa standards mo eh. Kasi maiinis ka na yan na hindi ko nasunod yung ko. Kasi parang binetray mo sarili mo or si God, di ba? Which is sinasabi ko pa ulit-ulit, binebetray mo si God. Or nawawala na yung connection mo sa Kanya. Ito ang tinatawag ng iba na collapse, hindi magic. Ito ay neurological at behavior adaptation. AKA, hindi niya binanggit, neuroplasticity. Yun lang naman yun eh. Kasi nga, paano ka ba na brainwash dati, paulit-ulit? So, ngayon, ang gagawin mo, ikaw magbe-brainwash sa sarili mo through neuroplasticity. Yung sinasabi ko sa inyo, meditation, 8 hours sleep, ulit-ulit mong gagawin yung kinakatakot mo, magte-take ka ng risk, gagastos ka ng yung kaya mo mawala, na kaya mong pakawalan para hindi ka magkaroon ng fear na maglabas ng pera. Actually, dapat mag-thank you ka eh. Na-share ko rin yung clip na yun eh, mag-thank you ka sa pag pinapakawalan mo yung pera kasi nga, napapakinabangan mo yung produkto. Kaya nga, pag nandito kayo sa Kamalayan na to, hindi na kayo bibili ng mga gamit basta-basta. Pag bibili ka, intentional na talaga. As in, yung gagamitin mo talaga ng todo at sagad. Isipin nila, nagkukuripot ka or something. Pero sa totoo, gusto mo lang ilaan talaga yung pera mo sa importanteng bagay. Which is yung may return of investment pabalik.
Kuwari, self-help book, bumili ka, di ba? Bumili ka sa akin. So, sulitin mo yun, basahin mo parati. Kuwari, dumbbell, pinopromote ko yung dumbbell, bumili ka sa akin. Susulitin mo rin talaga yun, dapat sulitin mo, di ba? So, bakit hindi permanent ang desired reality ng maraming tao? Dahil ang karamihan ay binabago ang goal, pero hindi ang identity. Halimbawa, gusto ko kumita ng 100k, pero sa loob-loob niya, hindi naman ako successful. So, sa kalooban pa rin talaga, no? Kasi nga, yan talaga yung totoong cause, ikaw. Kasi kung wala talagang pagbabago sa kalooban, yan talaga yung, hindi ka talaga magbabago talaga. Tsaka hindi yan magiging consistent kasi lalabas sa action. Napansin mo yung insecure na tao, di ba? Lumalabas yan sa sa kilos eh. Yung takot. The way magsalita, di ba? Parang sinishrink yung sarili. Tapos sabay yung eye contact, di ba? Parang hindi makatingin, yung mga ganon, di ba? Kasi nga, hindi nagsisinungaling katawan, di ba? Hindi nga magsisinungaling katamaran. Yung habits din, malalaman mo rin yung totoong ugali ng tao pag walang nakatingin, di ba? Obserbahan mo yung ginagawa. Kasi yun talaga yung totoong karakter niya. The way niya i-treat yung mga tao na below sa kanya, yung mga ganyan. Tapos yung ginagawa niya araw-araw. Kung consistent ba siya or flip-flopper, di ba? Parang yung paulit-ulit kong kunikwento sa inyo, hindi na raw siya iinom. After 1 week, uminom, di ba? Tapos tuloy-tuloy na yung pag-inom niya. Kasi nga, walang internal shifting. Kapag nagka-opportunity, nagdududa, natatakot, umaatras. So, fear of greatness to pagka ganito, di ba? Parang tingin niya hindi niya deserve. Yun din pala, di ba? Dapat tasan nyo yung tingin nyo sa sarili nyo na deserve nyo lahat-lahat na nandito. Kasi merong iba, hindi naman talaga takot sila hindi naman talaga ayaw nila maging successful. Natatakot lang talaga sila dun sa success mismo, di ba? Kasi nga, unknown siya eh. So, hindi mo siya alam kung ano experience. So, ngayon pa lang talaga, i-embody mo na yung successful na tao financially. Yes, sasabihin ko na financially, lagi naman yan eh. Kahit nga buksan mo TikTok, puro finances ang usapang pera eh. Hindi pa ba obvious na dun talaga iikot lahat, di ba? Natatakot, umatras, bumabalik siya sa dating estado. Ito ang identity rebound. Kasi nga, takot siya sa unknown. Yung parang, kasi, unfamiliar, di ba? Wari, yung parang short ka sa finances dati, tapos biglang naka-experience ka ng malaking pera, yun, magiging magastos na, tapos sabay magsi-self-sabotage tawag nila doon, di ba? Tapos, or, ang sipag-sipag niya dati, tapos sabay naka-taste lang ng karangyaan, umistop na, di ba? Hindi na naging consistent. So, yun, di ba? Kala kasi ng mga tao, magre-retire ka na. Hindi totoong retirement, wala talagang retirement. Hanggat buhay ang katawan mo, walang retirement. Kahit nga yung passive income, hindi na rin ako naniniwala dyan eh. Kasi nga, buhay ka pa rin eh. Kikilos at kikilos ka pa rin. Whether gusto mo o hindi, di ba? Kaya nga yung mga mayayaman, kahit marami na silang pera, kumikilos pa rin. Kasi, pag hindi sila kumilos, mawawala yung kayamanan nila kasi may maintain mo rin yan eh. Paano gawin permanent ang desired reality? I-embody ang identity. Gusto kong maging successful. Ako ay taong ginagawa ng successful people. Ito, i-embody ang identity. Huwag gusto kong maging successful. Kasi outcome dependent yan, kundi ako ay taong ginagawa ng successful people. Focus sa identity, hindi sa outcome. Patayin ang lumang identity. Hindi mo mapapatay yan. Sa totoo lang.
babalik at babalik. Pero, sa new version mo, malalaman mo na bumabalik, di ba? Yung dating habits. Kapag may lumang pattern hindi ko kaya, tanungin, ito ba ang iniisip ng future self ko? Kung hindi, huwag sundin. Kumilos kahit hindi motivated. Maraming tao naghihintay ng motivation. Ang future self ay kumikilos kahit walang motivation. Kaya ang tunay na pagbabago ay action muna, feeling susunod. Kaya need mo talaga magkaroon ng daily routine tsaka habits kasi less pressure na yan sa utak mo. Nagiging madali yung gagawin mo kasi may structure ka na sinusunod eh. Gagawin mo na lang siya ng paulit-ulit. So, hindi ka na magkakaroon ng decision fatigue. Parang yung ginawa ko, di ba? Yung t-shirt ko, panay puti na lang. Wala akong decision fatigue. Kasi lahat ng hugutin ko dyan, same lang din, di ba? So, isa lang yung t-shirt na kulay ng damit ko, puti lang talaga. Walang decision fatigue. Ito, 4. Ulitin hanggang mag-automatic at ang utak ay may neuroplasticity. Kasi pagka yun na yung standards mo, kuwari, nag-set ka ng bagong standards, which is sa new version, yun na yung magiging standard mo. Ibig sabihin yung limit na gusto mong i-take tsaka ayaw mong ayaw mong i-set, 'di ba? So kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang identity, lumalakas ang neural pathway, nagiging natural, nawawalang resistance. So parang ito yung sinasabi natin, 'di ba, na kuwari interested ka sa isang bagay. Ito muna yun interest muna, 'di ba? Tapos syempre sa una, kahit gaano ka ka-interesado sa bagay, isang bagay na gagawin, hindi ka pa magaling yan. Kasi nga, unknown siya eh. Ibig sabihin, unang beses mo palang ginawa eh. Wala namang first time na ginawa na nung tao na yun at naging expert na siya. So, nagiging expert lang yun, kahit na interesado ka, take note magiging expert ka lang sa paulit-ulit na paggawa lang talaga nung bagay na yun. Ito ang dahilan kung bakit parang automatic na sa ibang ang pagiging productive. Kaya nga kailangan mag-master ka ng isa talaga para meron ka talagang minaster talaga. Mahirap pag wala ka na master eh kasi parang alam mo yung wala kang value talaga na minaster talaga. Yung parang pagtatawagin ka, ito tawagin natin tong taon to. Dito siya magaling. So, wala kang ka-competition kasi, di ba, ikaw yung master dun eh. Sure, may ibang master din na kagaya mo nang napili, pero pareho kayong master, so mamimili na lang yung tao, di ba? So, sino kaya mas magaling dito sa dalawa, di ba? Panatilihin ang observer state. Kapag may negative thoughts, huwag agad paniwalaan. Napapansin ko na may takot. Napapansin ko may takot, imbes na takot ako. Actually, kahit di mo naman sabihin yun eh. I-observe mo lang sa utak mo yung dumadaan yung takot sa pakiramdam mo. So, obserbahan mo na lang siya. Maliit na pagbabago ito pero malaki ang epekto. Hindi ka na alipin ng isip. Observer ka na. Kasi yung observer kasi, may mga script kasi tayo base sa past na na-experience natin. Which is pumasok nga siya dun sa subconscious programming, di ba? Kaya nga ang new version, ang gagawin mo paulit-ulit dun sa desired identity na napili mo. So, kumari, businessman yung napili mong desired identity. So, ano ba yung mga specific na ginagawa ng businessman? Ano ba yung routines and habits niya? Paano ba siya mag-spend ng pera? Paano siya magsalita? Paano siya manamit? Paano siya makipag-deal sa mga tao? So basically, ganun lang talaga yun, di ba? Tapos, ito maliit na pagbabago pero malaki epekto. Hindi ka na alipin ng isip, observer ka na. Yun nga, di ba? So, gagawin mo na lang talaga yung napili mong identity ng paulit-ulit, 'di ba? Kasi nga ikaw na nga yung may control sa sarili mo, hindi ka gaya ng dati na brainwash ka at nakokontrol ka ng
external or na-impluwensyahan ka ng external. Kahit yung katawan mo external yan Kuwari nakaramdam ka ng katamaran o nakontrol ka o naging tamad ka nga, well, wala ka doon sa observer state. Ang kumontrol sa'yo, biology mo. Ang pinakamalaking sekreto, karamihan ng tao iniisip na future self, future reality. Pero ang totoo, present identity is future reality. Kasi nga, yan yung sinasabi ko dati na hindi mo na kailangan mag-manifest. Kasi nga, alam mo na talaga yung gusto mo So kung alam mo na yung gusto mo, gawin mo na lang talaga siya ngayon, di ba? Sure, maiisip mo pa rin, gusto ko to. Pero nga, dapat nga, alisin mo na yung gusto ko to. Kasi yung gusto, yung frequency na ini-emit mo doon, wanting pa rin, tsaka lacking. So, ibig sabihin, hindi pa ikaw talaga yung taong yun. Kaya nga, parang obsolete na yung manifestation sa totoo lang. Hindi ko rin sinama sa buko yan, yung manifest na yan. Kasi nga, pwede mo siyang gawin ngayon So, walang sense na mag-manifest ka pa kasi pwede mo siya gawin ngayon Hindi mo kailangan hintayin ang desired reality para maging future self. Kailangan mo maging future self ngayon sa maliit na paraan. Di ba yung businessman, kaya nga siya businessman kasi nga, nagbebenta siya ng produkto. Hindi yung magbebenta ako para maging businessman ako. So parang nasa chasing ka pa rin nung label, di ba? Nung label na businessman. Pwede mo naman siyang wag gawing label. Ikaw na talaga yung businessman at nagbebenta ka na lang, di ba? Kasi parang label yung another Maya na naman yan, illusion Kasi label, di ba? Kasama siya sa no self, di ba? Yung 5 aggregates. Kapag ginawa mo iyon araw-araw, nagbabago ang identity, nagbabago ang decisions, nagbabago ang habits, nagbabago ang resulta. Kasi ginagawa mo na siya ngayon talaga Nakapag-decide na yung kalooban mo na ito ko ngayon. Hindi na ako yung dati. Tapos gagawin ko yung mga desired identity na napili ko ng paulit-ulit. Ang darating ang punto na parang nag-collapse. Ang dating realidad at natural mo nang nararanasan ang gusto mong buhay. Sa madaling salita, ang observer ang pumipili kung aling identity ang papakainin. Ang identity ang lumilikha ng habits, ang habits ang lumilikha ng reality. Kasi lahat naman talaga na nakuha natin dito sa realidad na to is through consistency. Walang aksidente, di ba? Sure, meron dyan mga binigyan ng isang maleta, yung mga nakikita nyo sa prank video, pero kumilos pa rin yung taong yun, di ba? Ibig sabihin, kung lumalabas-labas siya, maybe yun talaga yung gusto niyang gawin, di ba? Lumabas-labas ng bahay. So, consistency pa rin siya. So, ibig sabihin, wala talagang luck kung iisipin mo kasi nga, interconnected tayo. Ibig sabihin, lahat ng kilos mo dito or mga decision mo may epekto sa pangkalahatan, di ba? Kasi nga, ikaw nga yung source, ikaw yung opportunity. At the same time, magbibigay ng opportunity sa iba. So, kumari ito, di ba yung prank video or meron siya isang maleta tas may $1,000,000. So, naghahanap siya ng tao natagpuan ka. So, ibig sabihin, for self-benefit din ng tao na yon kasi nga, gumagawa nga siya ng video, di ba? So, naghahanap siya ng mabibigyan na tao. So, ibig sabihin, may self-benefit pa rin siya dun sa ginawa niya. So, ikaw naman, dahil lumabas ka, tinanggap mo, ikaw rin yung nakinabang, may self-benefit ka rin. So, both kayo nakinabang, di ba? Ang inisip kasi ng ibang tao is yung parang gusto nila makalamang, di ba? Although totoo din naman yan kasi nga dito sa buhay life for life, di ba? Parang may exploit ka, merong lower talaga, pero kung titingnan mo siya ng malalim talaga, both pa rin talaga nagbe-benefit. Kapag sapat na
katagal mong in-embody ang desired identity, nagiging permanenteng bahagi ito ng pagkatao mo at nagsisimulang magpakita ang desired outcome sa totoong buhay. Oo, kasi nga, yung mga na-experience mo is base yan talaga sa mga ginagawa mo, di ba? Which is magpo-fallback pa rin dun sa identity na napili mo. So, yun lang naman talaga yan eh. So, yung observer talaga is siya yung namimili ng ma-i-experience mo, yung desired experience. E paano kung gusto nyo ng ganitong video, mag-follow ko lang. Peace.